So mga tol, nakakagulat nga po na balita ang nasagap natin. Ang inaasahan po kasi ng mga Pinoy fans na makakalaban ni Mark Magsayo itong WBA Super Featherweight World Champion na si Lamont Roach Jr. Mukhang hindi po yata yan ang makakalaban ni Magsayo mga tol. Dahil nalaman po natin sa lehitimong source ng boxing na si Mike Coppinger ng ESPN na may rumor umanong si Lamont Roach Jr. ang lalabanan ni Gervonta Tank Davis sa November or December. Pero hindi pa nga po kumpirmado yan mga tol, dahil posible din daw na makalaban ni Gervonta Tank Davis itong si WBA Super Lightweight World Champion Rayo Valenzuela. So tingnan pa rin natin mga tol kung sino ang pipiliin ni Gervonta Tank Davis. Target kasi ng kampo ni Magsayo mga tol itong si Lamont Roach Jr. So kung hindi si Lamont Roach Jr. ang mapipili ni Tank Davis, baka posibleng si Mark Magsayo ang makalaban ni Lamont Roach Jr. Kaya abangan natin ang mga susunod na balita mga tol tungkol dyan. Kung matuloy naman ang laban ni Tank Davis versus Lamont Roach Jr. mga tol, aakyat ng 135 pounds itong si Lamont Roach Jr. Sinasabi na naman ng mga expert mga tol na easy fight na naman daw ito para kay Tank Davis dahil galing sa mababang division itong si Lamont Roach Jr. Natawa naman si Devin Haney mga tol nang mabalitaan niyang frontrunner umano itong si Lamont Roach Jr. para labanan si Tank Davis. Parang sinasabi nga po dyan ni Devin Haney mga tol na papatol lang si Tank Davis sa mahinang boksingero. So gumanti naman si Tank Davis mga tol kay Devin Haney. Tinawanan din niya itong si Devin Haney mga tol. Sabay post ng imahe na pinabagsak lang si Devin Haney ni Ryan Garcia na pinabagsak lang ni Tank Davis. Malaking sampal nga po yan kay Devin Haney mga tol. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos makalasap na mapait ng pagkatalo si former heavyweight world champion Anthony Joshua kahapon sa laban niya dito kay Daniel Dubois, kung saan 4 na beses bumagsak si Joshua at tuluyang manakaut sa round 5. Gusto nga po makipag-rematch ni Anthony Joshua kay Dubois mga tol. Meron pala silang rematch clause na binunyag din ng promoter na si Eddie Hearn at balak daw yan i-activate. Wika pa ni Anthony Joshua mga tol, bagamat na knockout daw siya kay Dubois, warrior naman umano ang ipinakita niya. Nasaktan nga din daw niya si Dubois mga tol sa round 5. Naging excited lang umano siya, kaya siya na-counter ni Dubois. Pero para naman kay Daniel Dubois mga tol, ang gusto niya makarematch ay itong si Alexander Usyk. Meron daw kasi silang unfinished business na dalawa. Kapag tinalo daw niya si Usyk mga tol, aakyat daw siya sa tuktok. Bagamat na knockout si Dubois mga tol kay Usyk sa round 9 sa laban nila noong nakaraang taon, naiisip siguro ni Dubois mga tol na panalo siya kay Usyk nang pabagsakin niya si Usyk sa isang body shot. Kaso hindi lang nabilangan ng referee itong si Usyk. Ayon naman kay Tyson Fury mga tol, sinabi nito sa harap ni Usyk na tinuruan umano niya ng lesson itong si Dubois at Anthony Joshua na parehong tinalo ni Usyk. Samantala, kapag may nananakaut nga po ng mga kilalang boksingero mga tol, hindi nawawala ang mga katatawanan. Hindi rin kasi nakaligtas itong si Anthony Joshua mga tol. Katulad na lang na may kumakalat na imahe yung posisyon niya na pagbagsak niya. Parang sasali daw sa Olympic breakdancing team sa 2028. May imahe din na parang niyupi ang mukha ni Joshua mga tol nang tamaan ng solid shot ni Dubois. May nagtabi naman ng imahe ni Anthony Joshua at Will Smith na magkamukhaan dalawa. Sa iba pang balita mga tol, nagkita po si Alexander Usyk at UFC superstar Conor McGregor sa boxing event ni Anthony Joshua versus Dubois. Nagkabatian nga po ang dalawa mga tol at ginaya ni Usyk dyan ang lakad ni Conor McGregor. Nakuha na naman ng kamera mga tol na masayang masaya itong si Conor McGregor sa pagkapanalo ni Dubois. Kaya suspecha ng karamihan mga tol, mukhang pumaldo daw itong si Conor McGregor kay Dubois. Malaki kasi ang tatamaan mga tol kapag si Dubois ang tinayaan.